Hello Carvelas, mabuhay! This is Gaysel Ortega and welcome back to my YouTube channel. At ito na nga ang aking second prediction sa Miss Universe 2025. Kung sino nga ba ang mga mayagpag sa mga paningin ko after the arrival, departure, fitting, and whatsoever ng Miss Universe Beauty Pageant. So, nahirapan talaga ako nga isalansan sila. Nahirapan ako na i-top 10 lang sila. Sobrang kasing maraming magaganda this year, maraming magaganda ang credential. That's why talaga na sobrang hirap na hirap ako na kumuha ng top 10. Pero, yung top 10 ko na ito ay talaga lang naman na legit at magaganda. Pang Miss Universe ang orahan, pang Miss Universe ang galawan, at pang Miss Universe ang ano ba tawag dito? Yung credential ng bonggang-bongga. Kaya nakakuha naman ako ng aking top 10. Pero kudos lang dito sa mga hindi ko nababanggit, hindi ibig sabihin ay wala na silang chance. Pero marami pang mga araw para ma-prove nila na worth it din sila na maging Miss Universe. Taray, kala mo naman talaga. Ayun na nga, shout out lang sa inyo. Sa mga magdi-disagree lang dito, comment down below lang kayo kung bakit kung hindi ko na ipasama yung mga favorites ninyo. Pero ito guys, ang aking top 10. Face card, ang aking bases. Pang Miss Universe na aurahan, pang Miss Universe na gandahan, pang Miss Universe na credential, everything about her is nakaka-Miss Universe. Yun yung ano ko lang base doon sa nakikita ko. Hindi ko ba kasi alam kung anong klaseng attitude ang meron sila. So, base doon sa aking nakikita sa mga arrival, departure, and mga rampa-rampa nila dyan sa hotel sa Thailand, ito ang aking top 10. My number 10 sa aking listahan, Croatia. Di ba? Laura Jatovic. Di ko maintindihan kung paano i-pronounce ang kanyang last name. Pero si Laura ng Croatia, hindi dahil matangkad siya, hindi pinili ko siya Matangkad siya 6'3". Pero nakakaloka yung beauty at saka may galaw. Amazing ang kanyang pasarela as in. Talagang siya ang stand out sa akin for me sa European region talaga so far. So far, Croatia, Laura Jatovic ng bonggang-bongga. May number 9 sa aking listahan, Colombia, Vanessa Folgarin. Si Vanessa Folgarin, kung it comes sa credential, wala ka nang masasabi. Pasarela and everything. Wala ka nang masasabi. Beauty. At saka arrive niya nung dumating siya sa Thailand. Grabe, pang Miss Universe din talaga. Yun nga lang, naliliitan ako sa kanya. Parang hindi totoo na kasi mukhang ang tangkad-tangkad niya sa mga videos. Pero ang liit niya nung dumating, mas maliit pa siya kay Mr. Nawat. Kaya, talaga ba? Parang hindi totoo or naka-heels lang ng matataas yung iba tapos siya hindi masyadong mataas yung heels niya. Pero nailiitan talaga ako sa kanya. Pero let's see kung magtabi-tabi na sila na mga favorite ko. Pero number 9 lang muna siya sa aking listahan. Pero watch out tayo dito kay Miss Colombia, Vanessa Folgarin. May number 8 sa aking listahan, Fatima Bosch ng Mexico. Talagang when it comes sa technical aspect, wala naman tayong dapat pag-usapan sa ganda. Yung nakukulangan lang baga ako sa arrive niya doon sa Mexico. Knowing Mexico siya, parang nakukulang. Although na pinagkaguluhan din naman siya, pero not to the point na sugod mga kababayan, sugod, lapit, ganun. Parang nandoon na maganda siya, nandoon na malakas siya, nandoon na si Mexico siya, nandoon na kabog siya, pero yung charisma siguro nakukulangan lang ako. I don't know when it comes siguro sa styling, pero maganda talaga siya. Totoo lang, wag ka kayong mapatulog-tulog kay Miss Mexico. May number 7 sa aking listahan. Hindi dyan yung in-expect, pero number 7 sa aking listahan, Nadia Mejia ng Ecuador. Actually, di ba against ako sa mga may asawa, siya lang yung nakapasok na may asawa sa akin.
Kabog na kabog si Nadia Mejia. Ang sarap-sarap pa ng jowa niya. Ha? Charot lang. Hindi dahil sa jowa ha. Maganda at saka kabugera itong si Miss Nadia Mejia. Nakita ko yung performance niya sa kanilang national pageant at kabog na kabog talaga si Miss Ecuador at talagang may karapatan na manalo sa Miss Universe. Kung sakali nang mag-corona sila ng nanay ngayon ha, siya na yun. Siya lang. Siya lang, wala nang iba. And the rest is, nga. Charot lang. Yes, kay Ecuador ko nakita yung worldly, yung corona ng Miss Universe. My number 6 sa aking listahan, Audrey Eckert. Tama ba ang pag-pronounce ng apelyido? Eckert? Bahala na kayo. Basta si Audrey Eckert ng US of A. O, diba? Siya yung least beautiful sa top 10 ko, pero siya lang naman ang nag-uumapaw sa charisma sa top 10 ko. May something sa kanyang hindi ko ma-explain na nakaka-capture ng aking puso at ang ng aking mata. I don't know kung ano. Basta meron siyang aura na ganon. Hindi siya yung pinakamaganda, hindi siya yung pinakamagaling, pero may aura siyang nakaka-Miss Universe. That's why pasok na pasok sa banga at number 6, USA, Audrey Eckert. Dito na tayo sa top 5 ko. Ewan ko kayo kung magdi-disagree ba kayo or hindi. Basta, ito ang top 5 ko. Tanggapin ninyo sa ayaw nyo at sa hindi. My number 5 sa aking listahan, Olivia Hayes, Cote d'Ivoire. Siya talaga ang pinakamalakas sa African region so far. Si Olivia, grabe yung credential galing sa Miss World. Alam naman natin, pag galing sa Miss World talaga yung babae, talagang namamayagpag sa Miss Universe Beauty Pageant. So, nagtitiwala ako sa kanya ng bonggang-bongga na kaya niyang idalhin ang Africa sa top 5. Kaya, grabe talaga yung paniniwala ko sa sa babaeng ito when it comes sa communication skills, sa advocacy, everything about her is Miss Universe. Siguro mas magaganda sa kanya yung iba, pero ang ganda-ganda niyang woman of color. Kaya pasok sa banga. Number 5, Olivia Hayes ng Cote d'Ivoire. My number 4 sa aking listahan, for sure mag-aangal ang mga fans niya nito, Pravinar Singh ng Thailand. When it comes talaga sa fans and eksena doon, siya ang nangunguna. Pero ano kaya kung sa ibang bansa ginanap ang Miss Universe at hindi sa Thailand? Ganyan din pa kaya ang reception para sa kanya? Or ganyan din ba kalakas yung dating niya kung sa ibang bansa gawin ang Miss Universe at hindi sa Thailand? Although host country siya, for sure, papasok talaga siya sa banga. But may ino-offer din naman siyang galing at ganda. So, nilagay ko lang siya sa aking number 4 kasi hindi ko nakikitaan pa siya ng queenly vibe kagaya ng nasa top 3 ko na Diyosahan. Ayoko nang mang-okray, pero Vina sa aking number 4, Thailand. My number 3 sa aking listahan, nakakaloka, nakikita ko yung bintana sa salamin. Charot lang, bumabagyo kasi dito ng bonggang-bongga, ang lakas ng hangin. Number 3 sa aking listahan, Chile, Inamol. Charot lang. Puryo Gaba. Siya ang pinaka-Diyosa, siya ang pinakamaganda, siya ang Puryo Goba. Alam mo ba yun, nakakalalaki siya. Charot lang. Nakalimutan ko na ako si Gazel Ortega, nakakalalaki siya. Ang ganda, ang amazing, nakakalalaki literal. Promise, siya yung crush ko. Wah! Nakakaloka. As in, ganun ako na mesmerize sa beauty niya. At gustong-gusto ko yung nag-iiba-iba siya ng look. Grabe, napakaganda, napaka-Barbie, napaka-Diyosa. Wala ka nang sasabihin pa talaga ng bonggang-bongga. Yun nga lang, hindi siya yung pinagkakaguluhan kasi nga, syempre, Thailand yun. Nandoon si Thailand. Nakafocus yung mga Thai people sa Thailand lang din. So, si Inamol,
Oh my God. The appearance, the charisma, the aura is amazing. The beauty is amazing. Nakaka-Miss Universe. Tingnan lang natin kung ano ang kaya niya. When it comes sa technical aspect, hindi ko pa siya nakikitaan ng ganon. Pero pag makitaan ko siya ng mga eksena na kayang kumabog sa mga top 2 ko, ay nako, for sure, siya ang aking magiging number 1 na sa aking prediction. In a mall, Chile at number 3. Ha? Natatawa kasi ako sa pangalan niyang Tang Inamol na yan. Charot lang. Number 2 sa aking listahan, Stephanie Abasali ng Venezuela. Ay, purigaw ba sa babaeng to? Alam mo yung strategy niya, nanggigigil ako sa kanya. Ang sarap-sarap ng pekto, saan ikulong sa CR, gano'n, yung hindi palabasin, para hindi siya makita. Kasi nakakakaba siya. Alam mo yun, yung kung masasabi ko mang siya ang pinaka-ready sa lahat ng ready, siya yun. When it comes sa OOT din, everything and everything, grabe, siya talaga. Siguro, nagda-doubt lang ako doon sa paano ba? Kung bet nga ba siya ng organization or hindi. Tapos ang dami niyang bashing sa country niya. Pero when it comes sa communication skills talaga, ang bongga ng babae na ito, si Stephanie Abasali, nakakaloka. Kung baga, umabot ng tulang lima, magmumukbang to ng bonggang-bongga ng mic. That's why nilagay ko siya sa aking number 2. Kasi parang hindi mo talaga siya pwedeng kalimutan. Talagang, Venezuela to. Venezuela is Venezuela. Aminin natin yan, wala nang dapat pag-usapan. Number 2 sa aking listahan, Venezuela, Stephanie Abasali. At ito na nga ang aking number 1, Puryagaba. Sabihin man ninyo na, ano ba tawag dito? Sabihin man ninyo na bias akong bias, pero siya talaga ang aking number 1 so far sa aking prediction. Atisa Manalo, Maria Atisa Manalo ng Philippines. Grabe yung reception sa kanya. Bukod doon sa dami rin naman ng mga media doon ng mga Pilipino vlogger. Pero iba din talaga. Pati Thai vlogger nagkakagulo sa kanya. Sa mga iba't ibang mga pages sa mga Latin America, talagang ni number 1 talaga nila si Atisa. At nakita nila na pagdating doon sa Thailand ay hindi budol ang ganda. Hindi budol ang charisma. At hindi budol talaga yung nakaka-Diyos ang pagbumuka ni Atisa. Nakakaloka. That's why so far, as of this time, number 1 ko talaga si Philippines Maria Atisa Manalo kasi siya pa lang ang nagbibigay sa akin ng nakakakilabot, na charisma, nakakakilabot, na pakiramdam na pang Miss Universe. Maria Atisa Manalo sa aking number 1. Kayo guys, ilatag na ninyo dyan yung mga bet din yung mga candidates. Sino ba ang wala sa top 10 ko na deserve naman na sa top 10? I-comment down below lang ninyo. Pero shout out pala kay Curaçao, Malta, Canada, Argentina, Brazil, Turks and Caicos, Guadeloupe. Ang galing din ninyo, India. Pero pakitaan pa ninyo ako ng bonggang-bongga para maiangat ko kayo sa top 10 ko. Di pa, maraming salamat. This has been Gaisel Ortega. Paalam.